Third, para sa mga mata ko, ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Sana mas maintindihan natin na itong kaso na to, hindi ito usapin lang ng isang tao. Ito ay usapin ng isang pananampalataya. Huwag natin ialis ang usapin na yon sapagkat meron tayo sa konstitusyon na paghihiwalay ng religion at ng estado. Dasal, napaka-importante nun. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime na wala akong binabayaran. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil ako naman ay walang pera sa kampanya. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin. Yung mga ganong klaseng pabor. Kasabay dito sa pagbigay ng full support nitong si Senator Robin Padilla kay Pastor Quiboloy with regard to the contempt na sinight ni Risa Ontiveros, ay kanyang inilahad dito kung bakit siya sumusuporta kay Pastor Quiboloy. Ayon sa kanya ay hindi dahil sa kaibigan siya, hindi raw at wala raw kinalaman ang pagkakaibigan dito, kundi isa dito sa dahilan ay yung malaking ambag, kumbaga pa kay Senator Robin ay bayani itong si Pastor Quiboloy dahil malaki ang kanyang ambag at itinulong doon sa pagsugpo ng rebellion. Mga rebelde, yung CPP, NPA, NDF with the program of the former President Duterte doon sa NTF-ELCA. Pangalawang rason dito ay pagdating daw sa religion, medyo ihiwalay ang church and the state. Dito raw sa nangyayari, hindi siya naniniwala dito sa hearing na ito ay in aid of legislation. Ang gusto ni Senator Robin na mangyari dito ay ihabla sa korte and the proper court, at kapag nagkaroon na ng decision ay doon mas maganda na saka didinggin ito sa Senado for doing or making another legislation regard to let's say abuse or anything about the case nitong si Pastor Quiboloy. Or dito sa nakikita niya kasi parang natatamaan dito ay yung buong organisasyon or yung buong religion, which is dapat hiwalay nga raw. Kasabay nito ang kanyang ibinulgar ang mga pabor sa contempt, hindi pabor sa contempt, at yung mga undecided pa. Una, dito tayo sa mga pabor sa contempt. Mga kababayan, mga kaibigan, mga kapwa Pilipino, bantayan natin itong mga senador na ito. At ito ay maging gabay natin sa pagboto sa 2025. Una ay yung mga pabor sa contempt. Sila po yung pumirma na pabor sa pag-contempt kay Pastor Quiboloy. Number 1, Risa Ontiveros. Number 2, Raffy Tulfo. Number 3, Coco Pimentel. Number 4, Grace Poe. Na ngayon naman, susunod ay yung mga hindi pabor sa pag-contempt kay Pastor Quiboloy. Number 1, Robin Padilla. Number 2, Cynthia Villar. Number 3, Amy Marcos. Number 4, JV Ejercito. Number 5, Bongo. Ngayon naman doon sa mga undecided pa. Number 1, Pia Cayetano. Hindi pa raw niya nakakausap. Number 2, Mark Villar. 2 araw na raw na kinokontak ni Senator Robin Padilla, hindi raw sumasagot. At sabi pa niya ay sana naman kausapin na lang siya ng kanyang nanay na si Cynthia Villar na pumirma na sa hindi pabor sa pag-contempt.
Next, number 3 na undecided pa, Loren Legarda. Ngayon, mga kaibigan, bantayan natin itong tatlong undecided pa. Sa kanila nakasalalay yung 2 pang boto na kailangan natin. So bantayan natin si Pia Cayetano, Mark Villar, Loren Legarda, kung kanino sila pipirma or papabor. Ngayon, alam na natin. Raffy Tulfo, alam na natin. Now, we know. Kaya, sa darating na halalan, mga kababayan kong Pilipino, ito po ay hindi lang kay Pastor Kibuloy, ito po ay laban ng bayan.